Yun, so hi guys, welcome sa first video natin. Kung mababasa nyo naman sa title, dati ako naka-Dominar 400. Tapos first time ko magpalit ng sports bike. So ngayon tatry ko tong CF Moto 675 SRR. So for this video, since nakuha ko siyang brand new, ipapagraphene coating ko siya agad. Punta tayo ng Auto SPF Plus sa May Las Piñas para ipagraphene coating natin si Kobe. Yan, si Kobe yung pangalan ng motor natin kasi nga siya si Black Mamba. Nakuha ko tong motor na to brand new kahapon. Currently meron siyang ilan na ba? So kahapon nung tinest drive ko siya, naka 56 kilometers ako. Yan, so cold start ko lang, tapos alis na tayo guys. So tara, alis na tayo. Yan, isa sa mga una ko lang na napansin talaga nung nakuha ko to, oops, ayan, lights na, kalimutan ko pa. Ayan, sorry. So isa sa mga napansin ko lang din para talaga sa mga sports bike, unang-una yung turning radius. Grabe ang hirap niya yung maniobra. Hindi katulad nung naked bike nung nasa Dominar ko, sobrang wide yung turning radius. Wala akong pakialam pag pag sa mga ganito. Yan, medyo kailangan mo na siya pagplanuhin, pag-isipan. So currently, since kakakuha ko lang kahapon sa kasa, wala pa akong kahit anong modification na pinapagawa. So kung ano yung nakita nyo ngayon guys, all stock tong sa motor natin. Di ko din naman siguro masyadong upgradean. Wala akong kukuha yung masyadong aftermarket parts dito. Siguro pag nabudol 5. Pero parang hindi na kasi nakakaya sa kapitbahay pag bula ko yung motor. Tignan natin. Syempre yung mga basic, engine cover, headguard, sliders, mga ganun lang. Pati nga tampat, di ko pa ito nakukuhaan pero nagtingin-tingin na ako sa mga Shopee na parts. May mga nakaabang na ako doon. Tapos pag kinabit ko siya, balitaan ko kayo. Yun, pangalawa pala napansin ko, since mas malaki siya sa Dominar, mas hirap isigit. Mas kailangan mong pagplanuhan yung mga singit mo kasi lapad niya Siyempre yung sakit sa likod, given na yun, diba? Kasi mas liad ka nga. Tapos sa Dominar, relax ka. Pero dude, grabe yung difference sa sibat, sa acceleration. Layo talaga. Partida, since under braking period pa to, hindi ko siya masyadong binibirit pa kasi nga bago pa. Pero nevertheless, ang sarap pa din. Grabe. So yan, nakuha ko nga pala to guys, sa Archway. Ayan sila. Sila yung team na nag-install nito or nag-activate nito. Pero din sa Pag-asa ko to nakuha, hindi yan sa Amelia. Lang, parang branch lang nila yan. Pero sabi sa akin, pwede ko daw ito ipa-maintenance pag sa first yung mga PMS dito, since branch ipa-covered pa ng warranty. So pasalong ko yan, bait ng tunog natin kasi bago pa hindi ko na sir. Hindi, iba wala to. Tapos yun, syempre galing sa 373 pupunta sa 675. Medyo yun sa power,
Mag-a-adjust pa ako. Kasi syempre dun sa Dominar, sanay ako na ano, na like mga 27, 30, naka second gear ako nito. Pero dito, nakapabot ako ng first gear. Pero kahit ganun, sa Dominar kasi na-observe ko pag first gear medyo jerky, kailangan mo talagang kontrolin yung throttle. Dito, kahit hindi, very smooth yung ano, arangkada ng bike, yung andar. Medyo mas may liberty ka pang laruin yung throttle. Katulad doon, pag ano, talaga medyo sumobli ka sa timpla ng naka first gear, mararamdaman mong jerk yung motor, kakajut-kajut lang. Anong isang mga observation. Oops. Ayun, bigay. Okay guys. Uy, si OD. Shoutout OD. Isa sa mga cool na features na masasabi kong sobrang natuwa ako kasi very different sa Dominar. May quick shifter siya ng pataas, ng upshift. Diba? Parang ang cool lang. Wala kasing wala kasi tayong ganun sa Dominar dati. So ngayon nakakapag upshift na ako ng maganda-ganda kapag bumaba na. Pero isa sa mga pinaka pinagpapasalamat ko sa Dominar, very forgiving siyang beginner bike. Ang mura ng maintenance, ang ganda ng gas mileage, tibay ng Dominar ko guys, nabaha yun. Nabaha yun hanggang kalahati, halos abot na sa gitna sa tangke, pero hindi siya nasira, mandar pa rin siya. I-start ko lang para ma-eject niya yung tubig dahil sa tambucho, tapos okay na ulit, putik parang walang nangyari. So mga observations ko sa first 50 kilometers na ginamit ko to kahapon, yun, napakahirap ma-traffic. Grabe, naiintindihan ko ng inyong mga naka-sport bike kung bakit pag nata-traffic inis na inis sila. Syempre bukod sa tumataas ang temperatures ng mga motor nila, ang sakit sa wrists tsaka sa arms. Kasi like nagko-control ka ng throttle, nagko-control ka ng clutch, tapos naka-lean forward ka, tapos yung syempre binabalance mo pa yung body weight mo and everything. But you have to factor in yung kung paano mo i-discard yan na makalis ka agad sa traffic the quickest possible way. Ang hirap din. Gets ko na yung ano nila, gets ko na yung dilemma nila, ba't inis na inis sila kapag may traffic. Yeah, sulit siya, sobrang sulit. Worth it yung sakit ng likod, sakit ng braso, sakit ng leeg, sakit ng lahat para sa ganito. Wow! Ay nako, ang sarap magmotor guys. Kahit anong motor meron ka, basta't may motor ka, masaya. Ay grabe, thank you Lord, na-invento mo tong motorsiklo. Manahimik nga muna ako. Ayan, panawaran nyo na lang ako magmotor mga pre. Ano lang masabi, kung may mga kung may mga nagbabalak din magpalit na currently naka naked, naka Dominar, tas gusto magpalit ng 675 or gusto mag-try mag-sports, comment lang kayo, sasagutin ko yung mga tanong nyo. Sorry ko sa susunod na video na syempre. Pero at least diba guys, ibig sabihin tuloy-tuloy tayong gagawa ng mga videos, gagawa tayong mga content tungkol sa experience natin ng paggamit dito kay Govi. Kung kamusta ba siya, kung may mga issues ako may encounter, i-update ko kayo. So yung maganda at pangit, lahat di tayo mag sugarcoat. Magawa yung sasakyan natin yan. Saan ba ako pwesto? Good morning po.
Ano ko po quiz, graphing coating ko po yung sasakyan. Ay, itong motor. Ayan, kailala ko po si Kuya AJ. Quiz. Morning. Ganda! Oh. Magkano kuha mo? Ano? Sige, sige. On! Mas magaan pa nga siya sa Dominar ko eh. Ha? Mas magaan ko siya sa Dominar ko. Oo, ang gaan. Amoy brand nyo ah. Baka ba PPF mo to? Pa-PPF mo to? Ayos no. Napa-Africa din pa nga pa uwi. So kasi hindi pa daw nila tapos. So, ayun. Pinauwi na lang muna sa akin to kasi kailangan ko umuwi dahil sa pang pagkain yung mag-ina ko. Meron muna din ako nito. So, marami yun. Napa-Africa din pa tayo ng 2 oras. Haha, so babalik na ako sa shop. Tapos na raw yung work ko sa motor. So round 2. Ano masakyan to? Ayan. Ha! Ano yan? Parang na sumakay sa Africa Twin. Po. Thank you. Thank you. So yun guys, no? So ito yung motor natin. After mag-graphene coat, tapos PPF sa tank, sa auto SPF sa may Las Piñas. So yan siya. Kita nyo naman. Grabe, napaka-kintab. At least nape-preserve yung ganda ng motor natin. Tapos, dahil naka-PPF yung tank, di ba? Di tayo mag-aalala na baka magasgas or syempre, pag ano, di ba? Yung sa belt, ganyan, or yung sa buckle nung waist bag.
Hindi tayo mag-worry na magasgasan to. Ayan. So sabi sa akin ni Kuya EJ, wait ko lang daw muna kahit isang araw para mainitan tas kumapit talaga yung PPF. Pero so far, so good lahat. Panalong panalo. Yun. Kung gusto niyo rin magpa-graphene coating guys or pa-PPF yung mga motor nyo, check nyo lang yung page nila sa Facebook, Auto SPF. So, kung taga Cavite ka or yeah, tas south ng Metro Manila, lapit lang sila, dyan lang sa May Las Piñas. Ayun. So, kita-kits sa next video guys. So, kung may tanong pala kayo sa sa motor na to or anything, lapag nyo lang sa comments. Try natin sagutin sa next video. Yo, bye guys.